What's up mga ka-technician? Nagbabalik ang DIY Pinoy Technician. Sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, subscribe na kayo. Click ang notification bell button, click nyo at like nyo rin ang aking mga videos. So yun guys, magre-repair tayo ng ayan o, ano yan? Brown Satin Hair 5. Ayan, brown. Tama diba? Tapos brown Satin Hair 5. So, ayan guys, ang sira nito ay pagka sinaksak siya, tapos pagka tinurn on siya rito, syempre sa on-off button, minsan okay, tapos kapag nag-ano ka na, nag-init na siya, tapos ginamit mo na siya, mamamatay siya guys. Kada galaw siya, ginagalaw-galaw is namamatay. Ito guys, naka-lazy Susan na siya, ayan o. So, kahit na ilang beses nang umikot yan, okay lang. So, bakit ganun ang nangyari dito guys? Ano ang problema nito? Bakit pagka iminit nga siya, tapos namamatay siya, ano ba ang problema nyon? Pero may power naman siya. Pagka inon naman siya, okay naman yung power niya. So, pagka ganun guys, alam nyo na agad na gumagalaw na ganyan, ibig sabihin guys, nasa wire yan. Baka dito ang sira. Ayan, tingnan natin dito. Or dito sa kabilang sira. Kahit na naka-lazy Susan siya guys na ganyan, is nasisira pa rin niya. Kita na natin ang sira niya guys oh. So, ayun oh. Nabebend mo na siya ng sobrang bend. Ayan guys oh. Kasi ang bend niyan guys, kapag kabinend nyo, ayan yung bend niyan. Pero ito, hindi normal yung bend nito. Ayan oh. Kita nyo guys. So, anong kailangan natin na tools para maayos to guys? So, syempre kailangan natin ng heat shrink para mamaya is tawag dito, maayos yung pagkakaano natin dito. Syempre, maayos yung pagkakagawa kapag heat shrink yung ginamit natin pang cover. Syempre kailangan natin ng wire cutter para malinis yung pagkakaputol, soldering lead. Siyempre, kailangan natin ng mga, andito guys, dito kailangan, sorry. So, hindi nito kailangan. So, ito lang, kailangan natin ng soldering iron. So, bala kayo guys kung gagamit kayo ng B2 na tip or yung C4. Yung C4 guys, kasi guys, kapag ginamit natin to is mabilis siyang makapagsolda ng makapal na wire. Okay, kaya ang ginamit ko is C4. Okay, so puputulin lang natin siya. Ayan, puputulin natin siya guys, dito na mismo. Yan. Diyan. Tapos, ang mangyari, kakalahatiin ko to, babalatan ko yan, guys. Okay? Tapos, ang mangyayari dyan ay, papakita ko sa inyo, guys, mamaya. Wait lang, ha? Putulin muna natin. So, para makita nyo, guys, na puputulin ko talaga siya. Ayun, putol na. So, nasan yung sira niya? Ayan, guys, oh, dito pa lang, guys, kitang-kita nyo yung sira. Ayan, oh. Ayun, ayun, oh. Sa kulay blue. Nasa loob yung wire. Diba? So, halos nawala ng wire na kumukontak dito sa kabilang blue na to. Ayan, oh. So, nakita niya guys. Para yung red or yung brown, brown nga guys, kasi blue tsaka brown yan eh. So, yung brown niya guys ay naka-usli. Ayun guys, so kitang-kita nyo naka-usli. Tapos sa kabila dito naka-usli din. So, ibig sabihin yung blue ay yung may sira. Okay? So, ayan guys, kalahatiin ko lang to. So, hindi ko na mapapakita sa inyo kung paano ko siya pinutol. Pero, tatanggalin ko lang to guys, yung kalahati. Para magamit pa rin yung lazy Susan niya. Okay? So, babalik ako guys kapag kalahati ko na siya. So, ayan guys, naputol ko na siya. Ito yung kalahati niya. Ayan. Para naintindihan nyo. So, bakit ganito kalit yung nilabas ko rito? Kasi guys, ay kailangan malayo sila sa isa't isa. In case na matanggal yung cover na ikakabit natin dito, at least hindi siya didikitan sa kabila. Okay? At kailangan pantay sila guys sa dulo-dulo. Ayan o. Kailangan pantay na ganyan. Para kapag nagsolda na kayo is pag ganito na yung solda niyan. Ayan, nakaganyan yan. Ayan. Okay? Pero bago nyo soldahan yan, kailangan nyo muna magpasok dito ng heat shrink. Ayan, so pasok nyo dito yung isa.
Tapos pasok nyo dito yung isa. Ayan. So dalawang heat shrink yung kailangan yung putulin dito. Or sa inyo syempre. And then, pagkaputol nun, ang gagawin natin ay, hindi naman kasya to, yung pinakamalaki ko. Ayan guys. Ang ilalagay ko dyan ay, ano na lang, electrical tape. Okay? So, kailangan maayos na electrical tape yung ilagay nyo dyan. So, yung M3 na electrical, 3M na electrical tape, guys, mas okay yon. So, ayan guys, at lagyan ko na siya ng, nasasolda ko na siya. Papakita ko sa inyo guys kapag nasolda ko na siya at nilagay ko na yung heat shrink, okay? So, ayan guys, at nailagay ko na yung heat shrink dito. So, nilagay ko yung heat shrink dito sa mahabang wire niya para kapag kasinolda natin. Kasi kapag ginawa natin ito, nilagay natin dito, is hindi natin masasolda sa kabila. So, sa mahaba ko lang siya nilagay. Okay? Tapos, ang solda niyan guys, pag ganyan. Pag ganito yan. Pag ganyan, dapat tawag kayo magsasolda guys ng nakaganyan. Mapuputol yan. So, kailangan nakaganito. Yan ang solda niyan. Yan. Sa kabila, ganun din. Kailangan ng solda, nakaganyan. Yan. Nakaganyan siya guys. Okay? So, pagka nasoldahan nyo na, pwede nyo itong iusog. Guys, pagka nasolda kayo, kailangan less than 2 to 3 seconds. Kailangan makabit nyo na agad to. Kasi pag hindi, eto guys, yung heat shrink, pag yan nainitan, lilit agad yan guys. So, kailangan less than 2 to 3 seconds. Okay? So, ayan, papakita ko sa inyo guys kapag nakabit ko na siya. So, ayan siya guys. Nakasolda na po yan. Kung nakita nyo guys, oh, yung pagkakasolda ko dyan ay, ayan, oh. Oh, hindi umano agad yung yung heat shrink, hindi agad siya nag-shrink. Ayan, kasi less than 3 seconds ako, or less than 2 to 3 seconds ako nag-solda. Or 1 second nga lang guys eh. Basta nainitan ko na yung isa, may dikit ko na yun, dire-diretso na yan guys, oh. So, kita nyo yung pagkakasolda niya, no? Makapal. Pero hindi umano yung heat shrink. Hindi agad lumiit. Ayan siya guys. So, kabit lang natin to. So, ayan guys. At na siya, nag-shrink na siya. Kasi ininitan ko na siya guys. So, lagyan ko na siya ng electrical tape para umano na siya guys. Tumibay na siya. So, ayan guys. Babalik ulit ako. So, ayan guys, at may electrical tape na siya. Ayan. So, matibay na yan kasi ang gamit ko dyan ay M3. I mean na 3M. Ayan. So, ito yun siya guys. Oh. 3M. Original po na 3M yan. Ayan. Ganyan po yung tsura ng original na 3M guys. Ayan. Scotch. 3M. 2000 ano pa yun, oh. 13 pa yun guys. Oh. So, ang tagal na nito. At kung nakikita nyo guys, yung quality niya ay parang bago pa din. Ayan o. So, ayan guys, try na natin to kung gagana na siya. So, ayan guys, gamitin natin tong GFCI outlet ko. So, saksak na natin. Ayan. At turn on na natin siya guys dito. Namatay siguro yung GFCI ko. Hindi, okay naman eh. Baka may natanggal lang sa Tingnan natin dito guys. Titignan ko lang dito sa may mismong saksakan niya. Okay? So, yan guys. Pati yung saksakan niya ay maluwag na yun, no? Tingnan nyo yung, yung contact niya. Ang luwag na. Ito guys, maluwag na dito. Pero dito sa kabila masikip pa kasi hindi nagalaw yung kabila. At kung nakikita nyo guys, yung contact niya is malapit pa sa isa't isa. Dito ulit ito na nasa kaliwa, malayo na guys. Ayan o. So, isin ko lang to at meron naman siyang screw rito. Maiipit ko pa naman siya guys eh. So, babalik ako guys and then saksak na natin siya guys. So, ayan guys. At ko na siya guys, naipit ko na. Ayan o. Hindi na siya tulad kanina. Yung huling video natin. So, ayan. At saksak na natin siya dito. Ayan. At lagyan natin siya dito sa GFCI outlet natin. Ayan. At
Power on na natin to guys. Lasing ko lang yung ilaw. Ayan. So, tingnan natin. Ayan guys, so gumagana na siya. So, lagyan natin siya ng ilagyan natin siya sa maximum. Ayan. At lagyan natin siya sa minimum. Ayan guys, kahit galaw-galawin siya, okay na siya guys. Hindi na siya namamatay. Ayan. So, ayan. Kung sa inyo guys, ganito yung nangyari. At nagustuhan niyo yung video ko, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe. Click the notification bell button. Click nyo all guys. Bye. Peace.